Chosen Generation Christian Fellowship. I'm here to get your attention. We call this part of our service as call to worship. Nakakita na po ang lahat na sa ating ng stoplight, di ba? So red means stop, yellow means get ready or standby, and green means go. So let this Bible verse na share ko sa inyo ay maging parang red signal. Ano ba ang halaga ng call to worship? I'm calling your attention to focus towards God, to turn our distracted eyes. Marami pong distraction sa ating mga mata, sa ating puso. So let this Bible verse remind us to get focused to the Lord. Ito po yung ginawa ko sa the book of Psalms, chapter 138, verses 1 to 3. Verse 1, I will praise you with my whole heart. Before the gods, I will sing praises to you. So, today let us focus to the Lord to give Him praise. Next verse. I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth, for you have magnified your word above all your name. So, I would like to call attention to worship the Lord toward His temple and give praise to His name. Sa leading po ng ating music team, they will lead us to sing praise, to lift His name, to worship His name. Next verse, last verse. In the day when I cried out, you answered me and made me bold with strength in my soul. So, lahat po tayo ay may kagapar ng mga problema. Let this day be the day na iiyak po natin sa ating Panginoon ang ating mga problema. And in the end, He will answer ang ating mga iniiyak sa Kanyang suliranin. And most importantly, we should be bold with strength in my soul. We should be bold in declaring His goodness kung paano niya sinagot ating mga iniiyak na problema. So, in that way, we will praise and worship His name. So, let us all stand up, sing together, sing praises, and worship the Lord. Amen. Hallelujah. Good morning po. Blessed Friday to everyone. Ayan, I'm really blessed today. Tayo po muli ay nagkasama-sama saan po? Sa bahay ng ating Ama. Amen. Sabi nga po doon sa kanta. So, napakasaya at napakaligaya na tayong lahat na kanyang mga anak ay nagsasama-sama sa kanyang tahanan. Amen po ba? Sabi niya doon sa I remember that verse in Psalms, sabi niya, those who planted in the house of the Lord, they will flourish. Amen! Sino po yung tayo po yung mga kanyang mga anak na narito po ngayon sa kanyang pong tahanan? And today, ano po? Nandito pa lang tayo, nakaapak pa lang tayo in the house of the Lord. We are already blessed and even more blessed. Amen po ba? Amen! So today, let's enjoy the presence of the Lord. Ano po? Today, sabi nga po ni Brother Edwin, let us focus to our Lord and Savior, to our King of Kings and the Lord of Lords of our life. Ano po? Our Creator. Lahat po ng meron tayo ay nanggaling sa Kanya. So, right now, ano po? Sa pagkakataon ito, I just want to encourage everyone that let us set our eyes to our Lord, our Savior today. Amen po ba? Let's enjoy His presence. Alisin po muna, let us unload all the baggages in our life right now. Marami po tayong mga pinagdaraanan at mga pinagdaraanan, but still, let us unload. Alisin po muna natin right now and let us focus to our Lord and Savior, to our King of Kings. Ano po, sabi niyo po dito sa Psalms chapter 145, verses 1 to 3, sabi niya dito, I will exalt you. It's David. Ano po? He is the one who wrote and these verses. I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Amen po ba? Amen. Everything, I will praise you. Sabi, every day, every single day of our life, we
we will praise the Lord. Amen po ba? Not only Friday, dahil nagkakasama-sama tayo, but in every day in our life, we will praise the Lord. We will exalt Him. Amen po ba? Amen. And sabi niya, extol your name forever and ever. And last verse, great is the Lord and most worthy of praise. Amen. So He is the only one who is worthy to all the praise. He is worthy and He deserves all the praises, all the honor to our Lord Jesus. Amen. His greatness, no one can fathom. Amen. Kaya po kadakila ang Panginoon, ang Diyos na nasa buhay natin right now. Napakadakila niya. No one can fathom. Hindi natin matalok ng ating mga kaisipan kung gaano siya kadakila, kung gaano niya tayo minamahal sa ating mga buhay. Nag-iisa lamang po siya. Our living God, our living hope. Amen po ba? Amen. And hallelujah, thank you, Lord. And hallelujah, we will continue to exalt your name. Medyo na-overwhelmed po ako. But before everything else, I would like to welcome, of course, our visitors right now. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Welcome po in the house of the Lord. Welcome in the city of Amen. And before anything else, let us welcome to one another. Let us express how they mapili po natin, especially ating po mga kapatid, ating po mga bisita, that they are welcome here in the house of the Lord. Sige po, magkamayo po tayo. Let us say to the Lord, I love you with the love of the Lord. Ating po mga kapatid. Amen. Hallelujah. I love to be in your presence, with your people singing praises. I love to stand and rejoice. I lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence, with your people singing praises. I love to stand and rejoice. I lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with joy. You give me reason to rejoice. I love to be in your presence, with your people singing praises. I love to stand and rejoice. I lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. With my heart is yours. You give me reason to rejoice. I love to be in your presence, with your people singing praises. Amen. I love to stand and rejoice. I lift my hands and praise the Lord. You set my feet to dancing. You fill my heart with joy. You give me reason to rejoice. Amen. Hallelujah. Let's give a praise to our living God. Amen. As we continue to worship the Lord right now, I just want to encourage everyone that's still with us. Ano po, sama-sama tayo. That we declare that we will have a one spirit. We will declare that we will have one heart. To praise the Lord, to lift His name on high. I really want to be with us. Hindi lang po kami kakanta dito. Hindi lang po kami dito sasayaw, tataas ang mga kamay. But all together, ano po, lahat po tayo kanyang mga anak. That we will praise Him, we will exalt Him with one spirit, with one heart, with one coming of God. Amen po ba? It doesn't mean that you are only today. Dumating kayo sa church namin. It doesn't mean that one. Can we
sabi ko, tayo pong lahat, ngayon man lang kayo dumating or dati pa, lahat po tayo ay sama-sama. That we have only one living God. We have only one Father. Tayo pala ay sila sa ating Ama. At tayo kayo nanganak. So right now, kahit po kayo bago lang, but I just want to, even though you don't know the song, but let us open our hearts to the Lord right now. I just want to encourage all to open our life to the Lord right now. When we are singing the songs, when we are praising Him, that Lord is continue to move, continue to move in the midst of us right now. That we can feel His presence right now, na naririto siya. Sabi niya, when we are singing, patuloy natin siyang itinataas, the blessing will come down to our life right now. So let us experience po yung maranasan natin, yung kadakilaan, yung pagmamahal, yung presensya ng Panginoon sa araw na ito. Are you excited to worship the Lord? Amen! Hallelujah! Amen! So, let's continue to worship the Lord. Puri
this soft song is really an open heart to the Lord right now. Let us give way that the Holy Spirit continue to move us. Let us give way na patuloy na maranasan natin, makita natin face to face ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay. As we continue to worship, as we continue to sing this song to the Lord, patuloy natin ipanalangin sa ating mga puso na tunay siyang dakila, tunay siyang sapat sa ating mga buhay. And the one thing and one way na dapat natin gawin is to give back to the Lord right now through singing the songs, through opening our hearts to Him right now, to continue to pray as we sing this song. Patuloy natin ilagay sa puso natin na ang Panginoong Diyos ay patuloy na nais na kumilos sa bawat isa sa atin sa pagkakataon ito. So, I encourage everyone na as we continue this song, patuloy natin ilapit ang ating sarili sa Panginoon. This soft song is a chance that we can hear audibly the voice of the Lord, that we can feel His presence at the midst of us right now. So, huwag po natin hayaan na mamiss natin ang mga ganitong pagkakataon as we continue to praise Him, as we continue to worship Him, as we continue to exalt His name, as we continue to adore Him right now. Naririto ang ating mga puso. Naririto ang ating mga sarili. Sabi nga ni Isaiah, "Here I am, Lord, send me." So we can say to the Lord right now, Lord, naririto po kami, Panginoon, ng iyong mga anak. Lord, here I am, Father God. Use me, Father God. Correct me, change me, and change me, and change me, Father God, in every day in my life, Father God. I really want to know more you, Father God. I really want to know you more, Father God, in my life, Father God. So right now, Father God, here I am. Here I am, Father God. We continue to open our life, our hearts to you right now. Hallelujah. Sige po, Father, mga kapatid, let us open our mouth. And we can say it to the Lord, and thank you, Father God. We worship you, Father God. Nais ka namin paglingkuran at patuloy na pasalamatan sa araw-araw ng aming mga buhay, Father God. Lord, may mga bagay na po kami, Panginoon, pagkukulang. But here I am, Father God. Continue to change me. Continue to cleanse my heart. Continue to change me into the purpose that I am not you created ito sa aking buhay, Lord God. Kaya, mga kapatid, patuloy natin ilapit ang ating mga sarili sa Panginoon. Let us continue this song. It is a song of thanksgiving. It is a song na patuloy natin ibalik sa Panginoon ang pasasalamat. And dahil He deserves all the praises. He deserves all the worship. He deserves that all we have right now sa ating kapalagitan. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Here we are, Father. Salamat sa dakilang mo, pag-ibig. Salamat sa pag-iakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Puso ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakila.
ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba.
Father God. Panginoon, tulungan niyo ako, Panginoon, para mas makita, Panginoon, ang inyong kalwalhatian sa aking buhay, Panginoon, na hindi ang aking kakayahan, hindi ang aking talento, hindi ang aking experience, hindi ang aking diploma ang nakita sa aking buhay, but Lord God, Ikaw ang makita, Panginoon, sa aming mga buhay, and Lord God, as we come before you, Father God, this time, Lord God, empty our hearts, Panginoon, and fill us with your presence, Panginoon. Fill us with your blessings, Panginoon. Lord God, mangusap ka, Panginoon, sa bawat isang narito sa lugar na ito, Father God. That we will not leave this place, Panginoon, hanggang pa rin kami, Panginoon, na lalabas kami dito sa lugar na ito na parang walang mangyari. But Lord God, we are expecting, Lord God, that you will do something. Miracle, Panginoon, sa aming mga buhay, and Lord God, right now we are praying, Panginoon, for these blessings, for these miracles na, Panginoon, na dadalahin at ibibigay niyo, Panginoon, sa bawat isa. And Lord God, we're expecting it, Panginoon, sa bawat isa sa amin, that we will bring it home, Panginoon. Because we are victors in you, and we are victorious, Panginoon, because of you. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng araw na ito at sa tagumpay ng aming buhay because of you, Panginoon, sa aming mga buhay na meron kami, Panginoon, Diyos, sa aming buhay, sa aming puso, na narito, Panginoon, kasama namin. Maraming salamat, Panginoon, for moving in our midst, Panginoon, sa mga oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri, kalwalhatian at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. The poem was humble. I request everyone to please rise in reverence to the reading of His Word. The Word of God will be delivered to us today by Pastor Crisette Deltero, and today's scripture verse reference is taken from 2 Peter chapter 1 verse 3. I repeat, today's scripture verse reference is taken from 2 Peter chapter 1 verse 3. I will be reading from the New King James Version. Second Peter chapter 1 verse 3. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through knowledge of Him who called us by glory and virtue. May the Lord add blessings to the reading of His Word. During all this event. Hello, magandang umaga po. Good morning. Maayong bundag sa inyo tanan. Good morning, magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta po? Yung iba po, okay. Yung iba parang okay. Yung iba, undefined. Salamat sa Panginoon sa araw na to. Tunay nga na ang presensya ng Panginoon ay nakikita po natin at nararamdaman natin sa ating kalagitnaan. Naniniwala po ba tayo doon? Yes. Pakitingnan nga po yung ating katabi. Nakikita po ba natin ang presence ng Panginoon sa ating katabi? Yes, thank you, Lord. Thank you sa blessings ng ating mga katabi dahil po yung mga katabi natin na yan ay biyaya ng Panginoon para sa atin. Yung po walang katabi, sa likod po, biyaya din po yan ng Panginoon. Okay po? So, salamat sa Panginoon sa araw na to. So, welcome po sa ating mga bisita at tunay po na ito ay hindi aksidente, ito ay kalooban ng Panginoon na kayo ay makasama po namin sa araw na to sa
gawain ng ating Panginoon. So, hayaan niyo lang po na magkwento lang po ako sa inyo ng konti. Magkwekwentuhan lang po tayo ngayong oras na to. Yan. Sabi po dito sa ating, binasa po natin na verse, sa 2 Peter chapter 1 verse 3. Ulitin lang po natin. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Sabi to the church, many people today are living in a sense of lack. Iniisip po ba natin na parang lagi itong kulang? Ako lang pala. Ako lang po yun. Ako lang po. Sabi po dito, minsan naisip natin na parang lagi tayong kulang. Oh, I am not strong enough. Parang hindi ako masyadong malakas. I am not smart enough. I don't have enough faith. Pwede din po sabihin, I don't think I can survive this trial. Na parang hindi sapat yung aking kakayahan, hindi sapat yung aking ipon, hindi sapat yung aking lakas. Lahat na lang hindi sapat. Meron pong pagkakataon na ganun po yung ating mga naisip, di po ba? Pero ano po ba yung sabi ng salita ng Panginoon sa atin today? Sabi po dito, what the Lord declares with us today. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa atin today? But the Word of God declares something powerful. Baka po hindi po natin nakakita po yung power ng Panginoon doon sa ating binasa. But God has already given us everything we need for a godly life. Di ba po? Hindi lahat ng mga bagay na gusto natin, hindi lahat ng mga bagay na want natin, but the Lord has given us everything we need for a godly life. Yun po ang sabi dyan sa binasa po natin. Not something, ulitin po natin, not most of the things. Ano po yung sabi? Not almost enough, but the Lord says, the Bible says, ano po, everything, ano po yung sabi? Everything we need, di po ba? His divine power has given us everything we need for a godly life. Di po ba? Pag sinabi po bang everything, meron po bang na-miss out? Wala pong na-miss out. This verse is a reminder that God never calls us into a life He will not empower us to live. Naniniwala po tayo na yung buhay natin ngayon, ito ay bigay ng Panginoon sa atin. At hindi naman tayo hahayaan ng Panginoon na mabuhay dito sa ating buhay na to, na hindi niya tayo bibigyan ng kalakasan of whatever we need. Di po ba? If He calls you to endure, ano ang ibibigay sa atin ng Panginoon? If the Lord calls us to endure, bibigyan niya tayo ng strength. Di po ba? If the Lord calls us to endure, He will give us strength. And if He calls you, me, to forgive, ano ang ibibigay sa atin ng Lord? The Lord gives us grace. And if He calls us to serve, the Lord will give us the ability. Di po ba? And if He calls you to stand, He will give power. And He gives power. Ngayon po, hayaan natin na let's look deeper pa sa mga word ng Panginoon sa ito, sa atin. Let's look deeply into His wonderful promises pa sa atin sa araw na to. So let's all pray po muna. Lord God in heaven, maraming salamat, Panginoon, that you have reminded us, Panginoon, that you already give us and you are giving us everything that we do. We just have to hold on to this word and hold on to your word para sa atin, Panginoon, sa mga oras na to, that we will not lack anything because you already give everything that we need for a godly life. Maraming salamat, Panginoon. May you continue to speak,
each and every one of us, Panginoon, sa mga oras na ito. Tunay, Panginoon, na ang inyong salita ang aming marinig sa mga oras na ito, Father God. Gamitin lamang ninyo ang inyong lingkod, Panginoon, as channel of your word, Panginoon, for every one of us. Maraming salamat, Father God. In Jesus' name, Amen. So, meron lang po ako sa inyong i-share na 100 things. Konti lang po. Konti lang po ito. Okay po, so number 1, the source of our strength. Ano po ba yung sabi dito sa word na binasa natin? His divine power. So, kung kailangan ng strength, bibigyan niya tayo ng power. Di po ba? The source of our strength is His divine power. Hindi power ng kung sino. Di po ba? His divine power. Peter begins not with his human effort, but with God's power. The Christian life is not sustained by, first, human wisdom, talent, personality, education, willpower. Hindi ito yung magsusustain sa ating Christian life. Sa ating pagsunod, sa patuloy na pagsunod natin sa Panginoon, hindi po ito yung magsusustain sa atin. Salamat sa Panginoon kung tayo ay may mga pinag-aralan. Salamat sa Panginoon sa wisdom, sa knowledge na meron tayo, sa strength na meron tayo. But it will not sustain us. But ano ang sabi ng Panginoon? Our source of strength is His divine power. It is sustained by the divine power of God. Hindi na po ito basta akin lang. Hindi na lang po ito basta sa aking kakayahan, sa aking kaalaman, sa aking puro sa akin. But no, it is already about God and His divine power with, ano po? Ano po yung word natin? First word, sustain. Di ba? His divine power will sustain us. Okay? Many believers become discouraged. Marami po sa atin ngayon, mga nadi-discourage. Sino po dito yung mga nadi-discourage? Sa mga oras na ito, pakataas yung gamay. Ay, wala. Tanong na lang po, sino yung na-discourage na? Before, hindi naman po ngayon. Yan. Mga na-discourage na magpatuloy, na-discourage na sa buhay. Once in our life, pinagdaanan din po natin yan, di po ba? Because they are trying to live a spiritual life using human strength. Sa pagsunod natin sa Panginoon, madalas or minsan, gustong-gusto natin sumunod sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Gusto natin talaga, straight, susunodin natin lahat ng gusto ng Lord. Pero, ang ginagamit natin ng lakas is yung sarili nating kalakasan. For example, sabi natin, gusto ko na talaga, continuous na ang Bible reading ko. Everyday na ako magba-Bible reading. Gusto ko talaga magkaroon ng Bible reading everyday. Gusto ko. But then, kinabukasan na, dumating na yung kinabukasan. Siguro, may aga gising, may Bible reading. 1 week, 2 weeks. Ang sarap ang matulog, medyo malamig yung aircon. Hindi na. Di ba po? Kasi, yung sa ating ganang lakas, ang ating pinaghuhugutan ng drive natin sa pagsunod sa Panginoon. But it is about God's help. Hindi self-help. Okay po? Without me, sabi po dito, Jesus never said, without me, you can do little. Hindi, sabi niya dito, Jesus never said, without me, you can do little. Sabi po niya, but He said, apart from me, you can do. Yes. Kung wala ang Panginoon, may magagawa po ba tayo? Wala. Sabi po dito sa John chapter 15 verse 5, the power we need comes from God Himself. Okay po? Kung hindi natin ina-acknowledge yung divine power ng Panginoon sa buhay natin, wala po tayong magagawa. It is a reminder for us na ang strength na kailangan natin, it is coming from His divine power alone. Okay po? Subukan po natin. Pakalabas po yung mga cellphone. Sino po yung may cellphone dito?
Titingnan ko po yung mga model. Yun. Sabi dito, yan, lahat po tayo, merong mga cellphone, di ba? May nakita akong mga iPhone, merong mga iPhone, Oppo, yan, madaming mga brand, di ba? Tingnan po natin, kahit man gaano maganda yung ating mga cellphone, kahit gaano man kamahal yung nabibili nating cellphone, pero kung wala namang power, yan, bago nga yung cellphone natin, iPhone 18 Pro Max. Di ba? Wala pa. Okay, bagong-bago. Tapos, wala palang charger. Walang power. Magagamit po ba natin yun? Yes, it will be useless. Di po ba? Ang kahit anong bagay na walang power, it will be useless. Di po ba? It's the same way when our talents, without God, it is empty. Huh? Amen po ba? Yes, and the ministry without God is dry. Kahit anumang talent na may binigay sa atin ng Panginoon, kung wala naman ang Panginoon doon, kung hindi naman natin ginagamit ito sa kalwalhatian ng Panginoon, it will be empty. Kung ang ministry naman, sabihin natin na, okay, sige, go, punta sa lahat ng gawain ng Panginoon, go, sa lahat. But kung wala naman ang Panginoon doon, sa ating mga ministry, kung ginagawa natin ang isang bagay, na wala naman ang Panginoon doon sa ating puso, it will be dry. Na-experience niyo po ba ito? Now we are more focused in doing the thing, pero hindi na natin naiisip kung para kanina natin ginagawa yung mga bagay na yon. It will be dry. Hindi natin makita yung joy sa mga ginagawa natin. Parang, sige na lang, natapos na lang. Di po ba? And another thing is our worship. If we're saying that we're worshiping the Lord, and we're not acknowledging God, ano po ang tawag doon sa worship na yon? It is useless. It is powerless. Walang naitagdag sa atin. Di po ba? Kung ating pagpupuri sa Panginoon, ang ating pag-aawitan, ang ating pagtaas ng kamay, if we are not directing it sa ating Panginoon, it will be powerless. Walang lakas na naibigay sa atin. Walang power na naidagdag sa atin. Because, ano ba yung naidadagdag ng pagsamba sa ating Panginoon, di ba? Ito yung nag-empower sa atin, nagpapalakas sa atin. Sabihin natin na, ewan ko lang, bakit pagkatapos mong umattend ng church, parang nagaan na yung aking pakiramdam. Parang yung aking mga iniisip parang nawala na. It is the power of the Lord. Amen? Di po ba? Dahil yun po sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero kung wala naman siya doon sa ating worship, it will be powerless. We need divine power, and the good news is, God is willing to supply it to us. Amen po? Palakpakan na po natin ang Panginoon. Sabi po dito, kilala po niyo si Moses? Okay, si Moses. Sabi dito, when God told Moses to lead Israel sa paglabas nila sa Egypt, tinawag niya si Moses, di ba, sa burning bush. Naalala po niyo yung story? Tinawag niya, sabi niya, he said, I cannot speak. Ang sabi ni Moses, nung sinabi ng Lord sa kanya na, ikaw ang gagamitin ko para ilabas ang aking mga tao from Egypt to the promised land. Ang sagot ni Moses, I cannot speak well. Sabi niya, hindi ako mainam magsalita, hindi ko kaya to. And then, sabi niya, sino ba ako? Sabi ni Moses, who am I? Sino ba ako? Parang wala kasi siyang, sabihin natin kung ngayon, sasabihin natin, wala akong sariling pangalan. Wala akong pangalan. Pangalan, in a sense na, ako si Crisette, Melanie. Pero kung sinabi natin may pangalan sa society, alam na po natin yung sabihin. But sabi niya, who am I? Sabi niya, and please send someone else. Sabi ni Moses kay God, iba na lang. Iba na lang yung gamitin mo, iba na lang yung sabihan mo na
lalabas yung Israelites sa Egypt. Iba na lang, huwag na lang ako. Kasi hindi ako makakapagsalita, hindi ako makakapag-usap sa akin, hindi ko kaya. Yun ang sabi ni Moses. But what? God never asked Moses to rely on himself. Ang sabi ng Lord, hindi naman ikaw yun. Hindi naman ikaw. God said, I will be with you. Okay po? That changed everything. Nung sinabi ng Panginoon that I will be with you, nagbago na ang lahat. One man with God's power can do impossible things. Ano po, natatandaan po natin yung story? Yung sinabi ni Lord, I will be with you. Sabi ni God, ano ba yung meron kang hawak na yan? O meron siyang staff. Ginamit ng Panginoon. Sabi niya, I cannot talk well. Okay, sige, dalhin mo yung kapatid mo. You'll go together. Di po ba? At ang dami pang ginawa ng Panginoon doon. Sa story ng paglabas ng mga Israelites sa Egypt. Di po ba? At mga imposibleng mga bagay yun. Nilabas ng Panginoon. Di po ba? Kung iintindihin lamang po natin, kung paano pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, that telling that I am with you. I will be with you. And if the Lord is calling you to do something, and we are still telling, Lord, hindi pa ako ready. Lord, bukas na lang. Lord, hindi ko kaya. The Lord is telling us today that I will be with you. The Lord is always with you. And if the Lord is calling us to stand today, the Lord is telling us to do something for Him today, magsasagot pa ba tayo ng iba when the Lord has already told us that I will be with you? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Verse number 2. God has given us everything we need. He has given us everything we need. Pakitingnan po yung sa mga English, mga maalam po sa English, pakitingnan po yung ating tense. God has given us everything we need. Sabi po dyan, has given. Ano po ang ibig sabihin yung has given? Ano po ito? Kasalukuyan po ba ito? O pang hinaharap? Or natapos na? Natanggap na? Ano po? Oh, yun, past participle. That's the correct term. Natapos na. Okay po, it is already done. Ibig sabihin, now, will give someday. And also not might give. Diba po? It has written there, has given. Hindi sabi na will give someday. Di po ba? Hindi sasabihin na might give. Has given, ibig sabihin na ibigay na. Okay po? Hindi sinasabi na ibibigay ko sa'yo someday or bukas. Hindi sinasabi na baka ibibigay ko sa'yo or baka bibigyan kita. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon sa atin, but the Lord has told us, has given. God has given us everything we need. Pag sinabi mong has given, natanggap na po ba niyo? Yes. Amen! Reminder po sa atin. Reminder muna sa akin. Di ba po? God has given us everything we need. Has given. Okay po? God has already provided what believers need spiritually. Ibig sabihin, hindi naman sinabi, oy, gusto ko, Lord, gusto ko ng bagong ganito. Lord, gusto ko ng, malaki-laking savings. Lord, gusto ko ng bagong bahay. Sabi dito, God has already provided the believers' needs spiritually. This means strength over trial. Natanggap na po ba natin? Yes, has given already. Sabi dyan, strength for trials,
Grace to forgive. 3. Wisdom for decisions. Courage for battles. And peace during storms. Ano-ano po ba yung mga bagay na to? Bakit ba natin kailangan itong pag-usapan? Baka po nakakalimutan po natin na sabi ng Lord, ito ay naibigay na niya sa atin, lahat na to. Sa lahat ng mga naniniwala at tumanggap sa Panginoon, itong mga bagay na ito ay naibigay na niya sa ating lahat. Nire-remind lang po tayo, baka po hindi po natin alam na nasa sa atin na po ito. Una po, kapag tayo ay nakaka-experience na kahit anumang trials, the Lord has already given us that strength. Yung lakas na kakailanganan natin para mapagtagumpayan natin yung trial na meron tayo sa ating buhay. I don't know kung anong mga trial ito ngayon sa ating mga buhay, but yes, the Lord has given us the strength already for these trials. And another thing, for grace for forgiveness. If the Lord is asking us to forgive someone, today, not tomorrow, not later, if the Lord is asking us to forgive someone, the Lord has already given us the grace for forgiveness. Di ba po? Hindi na yung ating heart in the heart para tayo ay magtanim pa ng ating grudge sa ating puso, not to forgive the person. Because we ourselves has received the grace from the Lord. So, paano natin i-withhold? Paano natin i-withhold sa ating puso? Paano natin panghahawakan pa sa ating mga puso yung pag-grudge to give the forgiveness to the person? So, the Lord has already given us the grace to forgive. Another one, wisdom for decisions. If ever, sa mga oras na to, meron tayong pinakaharap na major decisions ng ating mga buhay, the Lord has already given us the wisdom. Ano ba yun? If ever, meron tayong gagawing desisyon sa mga susunod na araw or today, claim it. Yes, I already received the wisdom that comes from the Lord to answer, to decide ano ang kalooban ng Panginoon. Di ba? Number 4, courage over battles. Whatever battles we have ngayon, either battle between ourselves, or ever sa ating pamilya, meron tayong mga something na pinagdadaanan sa ating pamilya, the Lord has already given us the courage for these battles. And lastly, the Lord has given us the peace during these storms. Whatever the storms we have in our life today, now, the Lord has given us the peace over these storms. Naalala po natin when Jesus is with His disciples sa isang bangka, the peace that the Lord has, natutulog siya, di po ba? Natutulog siya dun sa bangka while nandito, dumadating na yung mga malalaking alon, yung bagyo, paparating na, and ang kalahatan, ang kanyang mga disciples, parang takot na sila. Di po ba? Takot na sila, baka mamamatay na sila that time. Pero si Lord, at peace, sleeping. And that peace, yung Panginoon, na nandoon sa story na yun, is the same God that we have. And the peace that they have from there is already given to us. The peace during these storms. Hindi naman sinabi ng Panginoon na hindi tayo dadaan sa kahit anong storm na ito. But the Lord is telling us that He is with us. And the peace He has given to us already. In the midst of the storm that we have. Everything necessary for spiritual victory is available in Christ. Patuloy natin dinideclare every time. We are victorious. We have the victory. Diba? Because of Christ alone. Diba? Many Christians live like
they are spiritual beggars. Imagine, a billionaire's child starving because he doesn't know what belongs to him. Ganun din po tayo eh. Di po ba? Ngayon, nire-remind po tayo kung ano na ba yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi kung hindi natin alam na ibinigay na pala ito sa atin ng Panginoon, paano natin siya makiklaim? Paano natin siya ma-enjoy? And the Lord is reminding us all these things today. That is how many Christians live. They pray, Lord, do you have enough grace for me? What the Lord is telling. The heaven says, I already gave it. Diba? For example, we did something wrong. Lord, kaya mo ba akong patawarin? Lord, meron ka pa bang grace para sa akin? May love ka ba para sa akin? The Lord is reminding us all the time, I already gave it. He has given it to us. Naibigay na niya sa atin. Di po ba? Some believers live defeated not because God failed to provide, but because they failed to receive and believe. The Lord is reminding us today that He has given all these things to us. Nire-remind niya tayo dahil maaari sa ating journey, sa ating Christian life, mga nagtatanong pa rin tayo eh. Di po ba? It is not because the Lord failed to provide, but because we failed to receive and believe. Kung sinasabi na ng Panginoon na naibigay na niya sa atin lahat ng mga bagay na ito, yes, receive it and believe it. Amen po? We have to believe it first. We have to receive it first. And then, we have to believe what we have received. Di po ba? The Lord is reminding us these things not hindi lang para malaman natin, but for us to hold all these words. Sa ating journey everyday, sa lahat ng ating pinagdadaanan everyday, yun yung ating panghawakan, yung katotohanan na nais ibigay sa atin ng Panginoon. Sabihin po natin itong story. Meron po daw isang a man inherited a large fortune from his father. But he lived in poverty for years because he has never opened the legal documents. The inheritance was his all along. Kanya naman talaga yung mana. Di po ba? Ganito din po tayo. Tagapagmana na tayo, but we are continuously living as poor and beggar because we failed to open the legal documents. We failed to believe. Kaya palagi pa rin tayo, we are thinking that we are lacking nothing, we are lacking of something, nakulang tayo, when the Lord has given us already everything that we need. Di ba? The inheritance was His all along. Kanya na talaga yung mana. Many believers never discover what God has already provided through Christ because we failed to open the legal documents. Wala naman po tayong last will and testament galing sa ating Panginoon. Ano po ang meron tayo? Amen. Amen. Meron po tayong Word of God. Buksan po natin ito. I-claim po natin lahat ng mga promises ng Panginoon because it already belongs to us. Ibinigay niya na po ito sa atin. We just have to receive and believe it. Amen po ba? Amen. Amen. Ano na po ba yung ibinigay sa atin ng Panginoon? Ulitin po natin. Ano na ito? Number 1. What has God given to us? Number 1. Ano una natin natanggap mula sa Panginoon? Everything already. Number 1, bigyan mo natin ng sample. Salvation. Di ba po? Unang natanggap natin sa Panginoon na salvation. By grace, you have been saved. Through faith. Ephesians chapter 2, verse 8. Amen po ba? Amen. Amen. Sino na po yung nakatanggap ng kanyang salvation? Taas po yung kamay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And then, number 2, ano pa yung binigay sa atin ng Panginoon?
ka, wala na. It is the peace that comes from the Lord na kahit ano na yung nangyayari dito sa paligid natin, still, the peace that we have in our heart is there. Number 3, strength. Sabi po dito sa Philippians chapter 4, verse 13. Meron po mga may life verse dito. I can do all things through Christ who gives me strength, who strengthens me. The Lord has already given us the strength. Number 4, wisdom. If any of you lacks wisdom, ano ang ibibigay ng Lord? Bibigyan niya tayo. Hindi po ba? Sabi po sa James chapter 1 verse 5. Okay po? And last, ano po yung last? Nagsisimula sa letter V. Victory. Letter V. Victory. V as in V. Victory. Amen! Victory! Yes! Sabi po dyan, number 5 is victory. We are more than conquerors. Palakpakan po natin ang Panginoon. We will always declare it sa buhay natin that we are always victorious. Whatever it is na nangyayari sa buhay natin, let's all declare that we will not be defeated of this thing. Na kahit anong nangyayari sa buhay natin, yes, we will declare that we will conquer this because we have the Lord in our lives and because of Christ. Okay po, we are more than conquerors. Sabi po ito sa Romans chapter 8, verse 37. Okay po ba na ihimas-masan na po ba tayo? Yes, nakikita ko na yung mukha ng mga victorious children of God. Amen! Yes, thank you, Lord. And then number 3, everything we need for a godly life. Ulitin ko po yung verse natin, ha? Sabi po dito, natapos na po natin, His divine power has given us everything we need. Number 3, sumunod po. Everything we need for a godly life. For a godly life. God's provision is not merely on comfort. It is for holiness. Hindi naman sinabi na tinanggap na natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Okay, bed of roses. Walang problema. Walang hirap. No. It is for God's holiness, not for merely comfort. The goal of Christianity is not simply happiness. Hindi lang palaging na happy. Okay po? It is Christ-likeness. Sabihin nga po natin, Christ-likeness. Amen. God gives us the power. Ano naman, ang dami natin dinideclare. The power. God gives us the power to resist temptation, walk in obedience. Yan. Pagda po natin mabuti. Love difficult people. Remain faithful and live holy life. Okay po? The goal of Christianity is not merely for happiness, but it is Christ-likeness. And the Lord has reminded us again, binigyan niya na tayo ng power, first, to resist temptation. This is for our daily life, hindi lang to every Friday life. Resist temptation, walk in obedience, love difficult people, remain faithful, and live holy life. Okay po? Madalas po sa ating mga paglakad sa ating Panginoon, mas nag-focus tayo sa mga blessings, di ba? Kailangan ko ng blessings. People ask, can God make me rich? Can God remove my problems? Can God make my life easier? Di ba? Kanina pa po natin ito pinag-uusapan. But Peter emphasizes godliness. God is more concerned with your character than your comfort. Para sabi nga po, character. Comfort. Yes. God is more concerned with your character than your comfort. God is more concerned sa ating mga karakter, hindi lang basta sa kainaman ng ating buhay. Hindi po ba? Trials may remain for a reason.
develops holiness. If ever po ba na nakakita po tayo ng gold, alam po ba natin ito, gold? The gold becomes pure through fire. Okay po? Hindi po ba, bago po maging singsing muna yung ating mga gold, saan po kaya saan mga process dumaan yan? Hindi po ba, minsan ang mga gold, hindi naman siya nakikita ng tipak-tipak na malalaki eh. Hindi po ba? Hindi naman siya agad-agad minsan. Merong nakikita na maliliit na butil, minsan kasama sa buhangin, minsan kasama sa malalaki na bato. But through the process of fire, di ba? Papainitan siya talaga na sobrang taas na temperature para makukuha nila yung purity. Yung pinaka-pure 100% na gold. Same lang po ito. Same lang po ito sa atin ng mga believers. Believers are purified through trials. Para ang ating buhay palagi pinapadalisay ng ating Panginoon. Yes. Ngayon, 15% godly. 15% good. Okay, tapos dumaan sa trial. Okay, 50% may nadagdag. Ganun po ang ating Panginoon, ang ating journey sa ating Panginoon. Hindi po ba? Hindi naman palagi na kapag tinanggap natin ang Panginoon, 100%. Okay ka na. Hindi po ba? We are having these trials, mga pagsubok sa ating mga buhay. Ito ay pinagdadaanan natin. Para mas makita natin yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay at doon tayo pinapagintalisay ng ating Panginoon. Na kung paano ba natin hinahandle itong mga trials na to sa ating mga buhay? Are we 100% dependent na sa ating Panginoon? Or we are 30% dependent on the Lord? Praying 30% and doing the work 70%. Kung may problema, 30% mananalangin. And 70%, ito na. Ganito. Hindi mo ba ako matulungan? When we can do, sabi dito, is to 100%. Di po ba? Di mahirap. Mahirap po natin itong magagawa, but the Lord has already given us the strength and the power. Di po ba? Sometimes the struggle you hate is producing the godliness God loves. If ever po, itong mga problema pinagdadaanan natin, gusto ng Panginoon na ma-experience natin ito para mas makita ng Panginoon yung kanyang godliness sa ating buhay. It may not be easy. Hindi ito palaging madali. Hindi ito palaging sarap buhay. Madalas, masakit. Mahirap. Hindi natin na-expect na kakayanin natin to. But the Lord is telling us that He is with us. And He has given us the strength. Di po ba? Kasi itong mga pinagdadaanan natin na ito yung nagpapalabas sa buhay natin ng godliness, yung dependence natin sa Panginoon, which is dun siya mas concerned kaysa sa comfort na magkakaroon tayo sa ating mga buhay. Sabi po dito, si Joseph, kilala po natin, napag-usapan na natin si Moses. Ngayon naman si Joseph. Si Joseph, kilala po natin si Joseph. Hindi po yung tatay ni Jesus, yung isang Joseph. Yes. Si Joseph po yung may mga kapatid siya. Tapos, nilaglag siya sa balon. Tapos, binenta siya na maging slave. Tapos, nagpunta siya sa Egypt. At doon na nangyari ang story. Diba? Joseph endured betrayal kasi binitray siya ng mismo mga kapatid niya. Tingnan po natin yung mga katabi natin. Tapos po, naging slave. Diba? Bago po siya naging head of the kingdom, naging slave muna po siya, di ba? And then, he has endured also false accusation. Di po ba? Kasi nung pinagbintangan siya, inakusahan siya ng asawa ni Potiphar, di po ba? Which is hindi niya naman talaga ginawa yun.
Inakusahan lang siya, falsely accused. And then, lastly, prison. He has endured all these things. Within the story of Joseph, lahat na to na-endure niya. Ibig sabihin, pinagdaanan niya to ng mahina. Betrayal, slavery, false accusation, at nakulong siya. At the end, ano nangyari? Yet, through every hardship, God was shaping his character. Before Joseph could handle the palace, he had to survive the pit. Diba ba? Godly character is often developed in painful seasons in our lives. Same like Joseph. Diba ba? Bago niya naranasan na siya yung second to the Pharaoh, ano muna yung pinagdaanan niya? Yung balon, yung kulungan. Lahat ng yun, tingnan natin, yung season na pinagdaanan ni Joseph. Di po ba? Godly character is often developed in painful seasons. So if ever we are in these painful seasons in our lives, thank you, Lord. Di po ba? If ever we are in the painful season in our life right now, we can still say, thank you, Lord. I'm looking forward doon sa palas na ibibigay mo sa akin. Same. Kung ano yung ibinigay ng Panginoon kay Joseph, di po ba? And this painful season, it is developing our godly character. Patuloy po natin maririnig yan. Godly character. Godly character. Okay po? And then number 4, next na po sa ating verse. Continue po natin yung verse natin. Ulitin ko po. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him. Okay? Number 4, it comes through knowing Him. Through our knowledge of Him. Pang-apat na part na po tayo ng ating verse. This is not merely intellectual knowledge. It means relationship. You can know about Jesus and still not truly know Him. Okay po, real spiritual power comes through intimacy with Christ. Narigets po ba natin to? Yes, we know who Jesus is in our life. Kilala natin kung sino ang Panginoon sa ating mga buhay. But, what is our relationship? How is our relationship sa ating Panginoon? Maaalala lang ba natin ang ating Panginoon every Friday morning pag nandito na tayo? Yes, Jesus. But the whole week, di man lang natin na-acknowledge ang ating Panginoon sa ating mga buhay. The closer we walk in Him, the stronger we become. The wiser we become, and the more peaceful we become. Na-experience po ba natin ito? If ever we are more into listening to God's Word, reading His Word, na parang kahit ano na yung kaguluhan sa labas, still, we can still be at peace, we can still be quiet. Diba po, it is the peace na nanggagaling sa Panginoon. Hindi natin maipaliwanag na kapag may nagkwento sa atin na, ano ba, ganito na yung nangyayari. Paano na kaya? Yes, we are listening, but yung peace na meron tayo sa ating mga puso, hindi natin maipaliwanag. We still have that peace. Kahit na anuman ang mga nangyayari sa ating paligid, it is not from us. It is from Christ already. Sige po. Tingnan po natin itong illustration na to. A branch receives life only when connected to the vine. Tingnan po natin yung story na ang isang vine, pag ba itong halaman natin na gumagapang, tinanggal natin dun sa main plant niya, ano pong mangyayari? Yes, mamamatay siya. That is why prayer matters. Every Thursday night po, meron po tayong prayer meeting.
online. If ever po, meron din po dito. If ever po na meron kayong time, we can have it together. Alam po natin yung ating time. If ever we have some activities, pwede po tayong mag-pray. Andiyan na po yung ating prayer list. Same time, we can pray together. Di ba po? That is why Bible reading matters. That is why worship matters. Di ba? Kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, we are, talking to God. We are talking to the Lord. Kasi hindi naman tayo makikipag-usap sa kahit sino na hindi naman natin sila kilala, na wala naman tayong relasyon sa Kanya. Di po ba? We are talking to our Father in heaven. Nagsusumbong tayo. Di po ba? Because of the relationship we have with God. Amen? And we are reading the Bible. We are reading God's Word because the Lord speaks His Word, and this is His Word, and this is God. Okay po? And why we worship together? Why we worship alone? Maaaring mag-isa tayo, awit lang tayo ng awit sa Panginoon. Bakit ba? Because it is not because of the religion that we have. Because it is because of our relationship. Pakisabi po? Relationship. Amen. Because of the relationship. It is not our religion. It is not our obligation. That is why we are praying, we are reading the Bible, and we are worshiping together because of our relationship with the Lord. Many people want God's blessings or wants benefit without God Himself. Sabi dito, maaaring minsan sabi natin, gusto lang natin ng blessing. Lord, give me blessing without surrendering our life. Yes? Lord, I need peace, but we don't pray. And we want victory without obedience. But the power flows through our relationship. Ito po minsan yung nangyayari sa buhay po natin, di ba? Palagi hingin tayo ng blessing. But our life is not fully surrendered to the Lord. We want peace that comes from the Lord, but we don't pray. And we want to claim the victory, but we don't obey. Paano po mangyayari ito? Example po natin si David. David was not perfect, but he knew God intimately. Di ba? Pag po binasa natin yung Word of God na sinulat ni David, parang makikipag-usap siya sa tatay niya. Di ba po? Intimately, he knows God. That is why he could face ang mga hinarap ni David. Una, mga leon, mga bear, mga giants, enemies, and betrayal. Ang dami-daming hinarap ni David. Di ba po? Pero in between, may mga nangyari din po sa buhay niya. Di po ba? His confidence is not on himself, but in the God that he knew. Kasi kilala niya kung sino ang Panginoon sa buhay niya, kaya alam niya na kapag bumalik siya sa Panginoon, yes, the Lord will still accept him. And he was the man after God's own heart. Di ba yun ang tawag sa kanya? Pero hindi siya perfect. Di ba po? Ilang beses din pong nagkasala si David, nadapa, but still, he stand up and goes back to the Lord. Yun lang din po yung pagkakaiba ni David, hindi po ba? Kasi he knows God intimately. And his confidence hindi sa kanya, but his confidence is in God because he knew. Dahil kilala niya kung sino yung kanyang Diyos, kung sino ang Panginoon sa kanyang buhay. That's why meron siyang ganung klaseng confidence na kaya niyang harapin lahat ng mga bagay na nabanggit natin kanina. Okay po? Number 5. Ayan, last na ba?
Okay, number 5. Last part na po tayo ng verse. Basahin po natin ulit. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him, last part, who called us by His own glory and goodness. Amen. Who called us by His own glory and goodness. We are saved because of God's goodness, not ours. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. O alam natin, yes, I am saved because I am good. Naligtas ako dahil mabait ako. Mapagbigay. No. We are saved because of God's goodness. Hindi po yun sa atin. Okay po? God did not call us because we are worthy. He called us because He is gracious. Sabihin po natin, gracious. Amen. Ang Panginoon ay mahabagin. This should humble us. Kasi wala tayong kakayahan para iligtas ang ating mga sarili. At hindi tayo worthy sa kahit anuman. But because of God's love and graciousness, ano po ang nangyari? Tinanggap po natin itong lahat. Di ba? Every blessing we have is because of God's mercy. Hindi po ito dahil sa atin. Wala po tayong tinatanggap na kahit anuman sa ating mga buhay na nararapat para sa atin. It is because of God's grace and mercy para sa atin. Kaya kung meron tayo ng lahat ng na-enjoy natin sa ating mga buhay, palakpakan po natin ang Panginoon. It is a reminder for us para magbalik tayo sa Panginoon. Sometimes, naiisip natin na full of ourselves. Yung parang tayo na lang. But this truth, ito ang katotohanan na binibigay sa atin ng Panginoon na wala tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon, sa ating buhay. Wala po tayong maipagmamalaki. Imagine po natin, imagine a drowning person rescued by a lifeguard. The drowning person cannot boast. Di po ba? Look how well I saved my life. Di po ba? Hindi niya kayang sabihin yun. Ang taong yung nalulunod, imagine natin, nalulunod ka, tapos niligtas ka ng lifeguard, tapos sasabihin pa nung niligtas, oh, tingnan mo, naligtas ko yung sarili ko. No! The rescuer deserves the glory. Likewise, salvation entirely by God's grace. Yan po. So, sa kalahat-lahatan ng ating mga pinag-aralan, ano po yung ating maaaring i-take away, i-take home natin today? Number 1, stop depending only on ourselves. Stop depending only on ourselves. We were never designed to carry life alone. Depend on God's power daily. Daily, daily, daily ng ating mga buhay. Hindi po ito sa kanang kaya natin. Stop depending on ourselves alone. And number 2, stop living like you lack what God has already gave. Okay po? Kasi minsan, binigay na sa atin ng Panginoon, parang nakakalimutan natin. Stop living like you lack what God has already gave. You already have access to grace, access to strength, access to wisdom, and access to peace. Walk in faith. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Wala tayong kakulangan, wala tayong kulang, but the Lord has already given us all these things. Grace, strength, wisdom, and peace. We just have to walk in faith. Panghawakan natin na ito ay ibinigay na niya lahat sa atin.
Amen po. And number 3, pursue godliness more than worldly success. Amen. Di ba po? Most of the time, we are running after our success. Hindi ko naman po sinasabi na wag na tayong strive for success sa buhay natin. But, kailangan po natin unahin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kung ano ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi ko po sinasabi na mali yung maghangad tayo ng mainam sa ating mga buhay. But hindi po yun sa expense ng ating relationship with the Lord. Amen po? Money fades, fame fades, beauty fades, but godly character lasts forever. Amen po? And number 4, deepen your relationship with Christ. Deepen our relationship with Christ. Paano po nade-develop ang ating mga relationship? Di po ba? Sa ating pakikipag-usap, palaging for example, sa tao, na-improve yung ating relationship pag palagi tayong nagkikita, nag-uusap. Yes, the same thing. Deepen our relationship with Christ, spend time in prayer, in scripture, and in worship. Huwag po natin pagtatamaran. Huwag po natin pagtatamaran yung pananalangin sa ating Panginoon. Aray. Di po ba? Deepen our relationship with Christ. Spend time in prayer, spend time in scripture, and spend time in worship. Hindi po ito masasayang. Wala pong oras na ibigay natin sa Panginoon ang masasayang. The more you know Him, the more you experience His power. Okay po? Amen po ba? Amen. Amen. Church, this verse is one of the greatest promises in the Scripture. Ito yung isa sa pinaka-great na promise ng ating Panginoon. God never calls His children into a battle empty-handed. Tandaan po natin ito. If the Lord has put you in a battle, He will not leave you there empty-handed. His divine power has already supplied everything necessary para sa ating journey with the Lord. To live a life of godliness. So when we feel weak, tandaan po natin, remember His power. Kapag tayo'y hinang-hinana, na hindi na natin alam kung saan natin isusuling yung ating paningin, remember His power. When we feel empty, walang-wala na po talaga ako, Lord. Walang-wala na po. Remember His provision. Amen? And when we feel defeated, we might feel this every time. Once in a while, or if ever we are having this feeling of defeat in our life, remember His promises. Apakadami pong promise ng ating Panginoon. Kailangan lang po natin ito panghawakan sa ating mga buhay. Okay po, ang promise ng Panginoon sa atin, you are not abandoned. You are not unequipped. Ulitin po natin, you are not abandoned. You are not unequipped. You are not powerless. But through Christ, you already have everything that you need. Amen po? Amen. Yes, palakpakan po natin ang Panginoon. So, I'd like to challenge everyone. What are the areas of your life you are trying to manage without God? Sa mga oras po nito, sa ating mga buhay, meron ba tayong mga bagay, areas sa ating mga buhay that we're trying to manage alone without God? It may be our family, unang, ministry, our finances, our secret struggles, our future. Maybe we are trying to manage it without God. Today, God is reminding you and reminding us. Remind us. Pakinggan po natin. Sabi ng Lord,
My divine power is enough. Stop striving alone and start depending only unto Him. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, hallelujah. Lord God, maraming salamat, Panginoon, for the divine power that you have given to us. Thank you that through Christ you have given us everything that we need to live a life of godliness, Lord God. Lord, forgive us for the times that we trust ourselves more than you. Lord God, we pray that you will teach us to depend on your strength daily of our lives, Panginoon. Lord, help us to pursue godliness. Yes, Lord God. Patuloy po kami, Panginoon, na humihiling, Panginoon, na kami ay lalago, Panginoon, sa aming relasyon with you, Panginoon. And we will walk confidently, Panginoon, in your promises in our life. Lord God, we pray that you will strengthen all our weaknesses, encourage all of us, Panginoon, na we feel discouraged this time, Panginoon. And we remind every believer, Panginoon, that your grace is sufficient, that your grace is enough for each and every one. And your mercy, Panginoon, para sa amin is sufficient, and your grace is sufficient for us daily, Panginoon. Patuloy kang maitaas, Panginoon, and we give you back the glory and the honor and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Are we blessed? Are you still here? Amen. Napuno po ba tayo ng salita ng Diyos sa araw na to? Glory to God. Ano po, thank you, Lord. And of course, we really thank you. And sa buhay po ng ating mahal na Pastora Cosette, ano po, napuno na eh. Ano, dami na tayong bit. Paglabas natin ng sanctuary na to, bit na natin yung mga salita ng Diyos na nilagay sa puso natin. Amen po ba? Amen. So as we continue to worship the Lord, so we will have po dito sa atin pong offer, tinatawag po natin tithes and offering. Ayan. So this is one of the very important part, ano po, ng gawain natin, ang pagbibigay. Amen po ba? Amen. Parang mahina. Amen. Ano po. So nakita natin, sabi nga, ano yung natandaan natin sa salita ng Diyos sa araw na to? God has given us everything we need. Amen po ba? Natatandaan po ba natin yun? Lagay po natin sa puso natin yun, Lord. Ibinigay niyo na po lahat ng aking mga pangangailangan. Amen. So at this very moment po, I just want to point out one thing lang po, ano po, sa ating po kalagitnaan. Kung naalala niyo po yung Malakay 3:10, it's very common, very familiar verse. Alam ko po yun, na maraming kakaalam niya sa atin. Ano, it's all about the tithes. Ano po, bakit kaya we are doing this? Especially sa part of service, we are doing tithes and offering or giving this money for what? Ano, for saan ba magagaling? Saan ba mapupunta ang mga pangangailangan natin, yung mga pera na makakolekta natin? But the most important thing, started na ako po talaga is, it is one of my testimony kung paano kumilos ang Lord in terms of finances sa buhay ko po. Actually, kilala po ako ng church na ganun sa pera. Ganun sa pera. Pero sabi ko, every time na ganun yung gagawin ko sa sarili ko, lagi talaga po nagkukulang. Alam po ng church din na dalawa yung trabaho ko. Pero talagang nakikita na kulang, parang, Lord, saan na pupunta? Laging kulang at laging wala ganito, laging ganyan. When I started this thing na sinabi ng Lord, na it's a command, sa kanyang mga anak, that bring your tithes.
the storehouse and the house of the Lord. Sabi ko, Lord, ano ibig sabihin nito? Bring your tithes. Ano po, siguro most of us, we know what is the tithes means for us. Ano po, it is a 10% na kung saan ito po yung nanggagaling sa ating po mga ating po mga nakukuha mga sahod or salary. Ano. So, nung sabi ko, Lord, I really want to break through in this part. Gusto ko po, Lord, na maibigay ko yung 10%. Kasi minsan, okay, we say to the Lord, okay, I will give you this month. Lord, para sa inyo to. And then the next month is, nagkulang tayo. Kulang pa yung na parang nagastos na natin yung 10% para sa Lord. Hindi po nagiging consistent yung ginagawa natin sa Panginoon in terms of giving our tithes to the Lord. But when nandun na tinuruan ako ng Panginoong Diyos kung paano unahin siya. Unahin na isang aside na talaga kung ano yung para sa Panginoon. And then nakita ko kung paano mag-move on, Lord. Na kung paano siya mag-provide, i-sustain ako in everything in my life. Ano po, lahat tayo OFW na naririto. Lahat tayo, we have a purpose. We have a reason why we are here. Ano po, tama po ba? Upang suportahan ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Unang-una po, most of us po wala dito yung ating mga pamilya. So, yun po yung reason. So, minsan, sunod-sunod yung pagsasad natin, nawawala na kukulangan na tayo. But when we will always put God first in everything sa ating mga kinikita, sa ating mga nakukuha, mga nalilikom na salapi, nakikita-kita ko po yung kung paano magkumilos ang Lord. Talagang hindi na tayo pagkukulangin. Amen po ba? Amen. So ito yung isang very, very powerful word ng Lord. Sabi niya po dun sa Malakay 3:10, ano po, yung ang babasahin ko na lang po is yung verse 10. Sabi, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if will not throw open the floodgates of heaven. Ito na yung blessing. Ito yung blessing na ibibigay ng Lord. It's not only blessing we have, hindi tayo nagkukulang. But God will bless all the aspect ng buhay natin, even yung ating katawan. Good health, na itong ginagamit natin para tayo makapagtrabaho. Yung mga opportunities na nangyayari na hindi natin alam kung paano nanggaling ng mga pera kung saan na lang. But opportunities will come to us as long as that we are always put God first. Ano po in terms of finances. Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, it's a very famous and it's a very powerful word ng Lord. Sino po nakakaalam nun? Hindi alam yung Jeremiah 29:11. For I know the plan for you, declares the Lord. Plan to prosper you, not to harm you, and plans to give you hope and a future. Panghawakan po natin ang salita ng Panginoon Diyos. It is one of the promises ng Lord. Kung tayo ay patuloy na nagbabasa ng salita ng Diyos, there are a lot of promises ng Lord. Hindi niya po tayo pagkukulangin. Ang unahin po natin ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Let us always be steward of the blessing of the Lord. Pag sinabi kong ito po yung laging nilalagay ng Lord sa puso mo. You are not owning everything here on earth. You are not owning, even in sahod mo, it's not, ikaw lamang ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon Diyos. If we know how to be a good steward ng pagpapala ng Panginoong Diyos, mararanasan natin ang sobra pang pagpapala na mangbubula sa Panginoong Diyos. So this is my encouragement sa bawat isa sa amin. It is not just, we are just collecting the money and that's nothing. But this is one way how God will bless us. This is a one way how God will experience His plan to us. Amen po ba? So, yun po yung encouragement ko sa bawat isa sa atin in terms of giving. So, before we proceed to our tithes and offering, bago po natin idako, ang
ating pong mga blessing. Let us offer this blessing to the Lord right now through prayer. Father God in heaven, once again, we thank you, Father God, because you are truly good, indeed, faithful, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord, Father God, sa aming pong gawain, sa successful, Panginoon, ang aming pong gawain sa araw na to, Father God. And as we continue, Father God, to worship you through giving, Father God, we continue to offer you, Panginoon, ang nasalaping malilikom namin, Panginoon, sa araw na to, Father God, that in every single sense, Lord God, na aming pong ibibigay para sa inyo, Father God. Lord, continue to bless, Father God. Lord, continue, Father God, na maggamit ito, Panginoon, para sa inyong kaharian, para sa inyong gawain, Panginoon, at para sa inyong sambahayan, Father God. Lord, we keep on praying, Father God, sa aking pong mga kapatiran, Father God, na patuloy na naroon, Panginoon, the desire, Panginoon, na patuloy na magbigay sa inyo, Father God, the desire, Father God, na merong joy, Panginoon, sa kanilang puso na magbigay, Lord God. Lord, I pray each one of us, Father God, right now, to continue to bless us, Father God, even more, Father God, sa aming po, Panginoong inaasahan, Lord God. Lord, sa aming po mga trabaho, Panginoon, sa mga pinagmumulan, Panginoon, ng aming po mga pagpapalang, Father God. Lord, continue, Panginoon, na nanaran kayo, Panginoon, na naroon, hindi nyo kami pababayaan, Lord God, but your promises, Father God, ay continue, Panginoon, na aming pong mararanasan, Father God. Lord, we pray, Father God, ang aming pong mga pisikal na katawan, Father God. I keep on praying, Father God, that you will give us a continued good health, Father God. Physical strength, Father God, para ganun, Panginoon, patuloy kami makapagtrabaho, Father God, upang sa ganun, Panginoon, Lord, whatever the desire of our hearts, Father God, in terms of finances, in terms, Father God, na kung alin pa ang kailangan namin, Father God, Lord, you will provide, Father God, according, Father God, to your riches and purpose, Panginoon, sa aming mga buhay, Father God. Lord, that's why, Father God, right now, ngayon pa lang, Panginoon, ay kami, Panginoon, ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa gagawin yung pagpapala sa aming mga buhay, Father God. That's why, Father God, we bring back to you all the praises and honor and majesty and adoration. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. For sure,
Yes, magandang. Yan, tanghali na po. Magandang tanghali po sa bawat isa. Sino po yung gutom na? Taas po yung paa. Ay, wala pang gutom. Sige po, meron po tayo second part. Wala. Second part. Sige po, gusto lang po natin ngayon. I-welcome po yung ating mga kapatid na first time, second time po natin na makasama dito sa natin ng Panginoon. Pag po, sinabi ko po yung pangalan, request ko lang po na pakitayo para po ma-recognize po natin at ma-welcome po namin kayo ng masibagong palakpakan. Unahin po muna natin yung ating kapatid, Sister Delia Aquino. Yan, ito po. Welcome po sa ating church. Next po, welcome po natin si Sister Kimberly Maomay. And si Brother Teddy Maomay. And dalawa pa na po nila si Zane and Debbie Maomay. Palapagdang na ngayon. Amen. And welcome din po sa ating kapatid, Sister Nanette Sabino. Yan, welcome po. Yan po siya. So, welcome po sa ating gawain dito sa Gudaybia. Ang ating pong church ay, ang pangalan po ay Chosen Generation Christian Fellowship. It is a non-denominational church po. Means wala po tayong kinaaaniban, anuman pong grupo. But we are preaching or we are teaching using the Bible, which is the Word of God. Okay po, wala po tayong kinaaniban o tinataas na kahit anuman pong grupo, but we are only studying the Word of God, at whatever po na tinuturo po natin, it is only based on the Bible. Okay po? So, salamat po sa Panginoon at welcome po sa ating gawain. Ating mga gawain po is every Friday, it is 10 o'clock. 10 o'clock until afternoon po yung ating worship service every Friday. Then po meron po tayong Bible study every Saturday po dito po sa Tubli. Sa bahay po ng ating kapatid, Sister Melanie and Brother Jesse. Every Sunday naman po, meron po tayo sa Gudaybia. Sa bahay po ng ating kapatid, Sister Agnes. And then po, every Monday, online po sa ating Google Meet, every 8 o'clock, 8 o'clock to 9 o'clock po yung ating online Bible study. Then po, every Tuesday ay ang ating pong Bible study sa Sanad. Okay po, so if ever po meron po tayong mga malapit po sa ating lugar, pwede po tayong umattend, message lang po tayo sa mga group chat. At mamaya po, re-request po namin kung gusto niyo pong ma-i-add namin kayo sa mga group chat. I-add po namin yung inyong mga number with your permission po para receive po tayo ng mga updates and activity schedules po na meron po tayo lahat ng ating mga gawain sa susunod na mga araw. Okay po? And then, yun pong ating activity sa darating na second day of Eid. That will be on May either